Alam mo ba kung paano tayo nakarating sa modernong paglalakbay ngayon? Noong unang panahon ang tanging sasakyan ng tao ay ang sarili nilang mga paa. Kung gusto mong maglakbay, kailangan mong maglakad ng milya-milya, pasa ng iyong mga gamit. Ang unang malaking revolusyon ay ang pagkakatuklas sa gulong noong mahigit 5,000 taon na. Ang nakalilipas, dito na nagsimula ang paggamit ng mga hayop tulad ng kabayo para humila ng mga kalesa, habang sa dagat naman ay hangin ang naging kakampi ng tao sa pamamagitan ng mga naglalakihang barkong may layag. Ang paglalakbay noon ay hindi lang matagal, ito ay may isang malaking pakikipagsapalaran na puno ng panganib. Ngunit nagbago ang lahat noong Industrial Revolution. Sa pagpasok ng Age of Steam, biglang naging mabilis ang takbo ng mundo dahil sa mga tren at steamship. Hindi na nakadepende ang tao sa lakas ng hangin o hayop at kaya mo nang maglakbay ng malayo sa loob lang ng ilang araw, hindi buwan. Dito na rin isinilang ang konsepto ng commute o ang araw-araw na pagbiyahe. Papasok sa trabaho nang magsimulang magsulputan ng mga pabrika sa mga lungsod. Papasok ng ika-20 siglo, naging mas mabilis pa ang laro dahil naimbento ang kotse para sa masa. At hindi nagtagal ay natutunan na rin ng taong lumipad sa pamamagitan ng eroplano. Ang dating buwan ng biyahe ay naging ilang oras na lang. Ngayon, ang paglalakbay ay pinapatakbo na ng teknolohiya. Mula sa mga bullet train hanggang sa mga ride-hailing apps, ang kumuting ay naging bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Mula sa simpleng paghakbang ng ating mga paa hanggang sa pangarap na paglalakbay sa kalawakan. Ang kasaysayan ng pagbibiyahe ay ang kasaysayan mismo ng pag-unlad ng tao. Saan ka man papunta ngayon, baon mo ang libu-libong taon ng talino ng tao sa bawat biyahe mo. Safe travels. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.